Ayon sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahinto. Tayo na mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Awitan natin siya. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y nasa iyo. Lalapit ako lalapit ako
kaliwang ating Diyos. Wala nang alinlangan ating Diyos. Kay buti niya at nangilinig niya. Puso ko ito, awit ay papuri. Sa puso ay may buwan ako, kaya siya ay tinanggap ko. Ating Diyos, siya ay sadyang mabuti ating Diyos. Ipagdiwang ating Diyos. Wala nang alinlangan ating Diyos. Kay buti ng Diyos. Minsan pa ating Diyos. Amen. Ating Diyos. Ating Diyos. Ating Diyos. Mabuti siya. Mabuti niya. Hallelujah. Ipagdiwang natin at nangilinig niya. Puso ko ito, awit ay papuri. Sa puso ay may buwan ako, kaya siya ay tinanggap ko. Ating Diyos, siya ay sadyang mabuti ating Diyos. Amen. Ipagdiwang natin siya. Wala nang alinlangan ating Diyos. Kay buti niya sa ating dakilang hari. Ang dakilang hari ay walang hanggan. Ang makapangyarihan Diyos puri. Sa ating awitan ay walang hanggan. Ating luwalhati Diyos ay puri. Sabay ko'y ating itatagdari. Purihin ang hari. Ang puso ko sa iyong may kagalakan dahil aawitan. Sigaw, papuri! Sabay-sabay! Sisigaw, walhati! Sa hari, sisigaw, kapangalan! Sa hari, sisigaw, kapangyarihan! Sabay-sabay! Papuri! Walhati! Kapangalan! Kapangyarihan! Ay para lang kay ang dakilang hari ay walang hanggan. Ang makapangyarihan Diyos puri. Ang ating awitan ay walang hanggan. Ang luwalhati Diyos ay puri. Puri ating tatagdari. Purihin ang hari. Puri. Ang puso ko sa iyong may kagalakan dahil aawitan. Sabay-sabay natin sisigaw. Sisigaw, papuri! Sa hari, sisigaw, walhati! Sa hari, sisigaw, kapangalan! Sa hari, sisigaw, kapangyarihan! Sa hari, bawat papuri, walhati, kapangalan, kapangyarihan! Ay para lang kay ang dakilang hari ay walang hanggan. Ang makapangyarihan Diyos puri. Sa ating awitan ay walang hanggan. Ang luwalhati Diyos ay puri. Diyos ay puri. Kapag-kapag ng kapurihan, purihin natin siya! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ang aming buhay. Ang aming mga labi magpupuri sa iyong pangalan. Mga kapatid, alam mo kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, gustong-gusto niya ito. Tinataas natin ang ating mga kamay. Kapag tayo nagpupuri sa kanyang gustong-gusto niyo at sa kanyang mga mata, kanyang tayo'y ginawa ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Tayo'y Kanyang binuhay para magbigay puri sa Kanyang pangalan. At ito ang panahon. Ito ang panahon para ialay natin sa Kanya ang ating papuri, pagsamba, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Tayo na. Itaas natin ang ating mga kamay at purihin siya. Kung ika'y kumakaway, at ika'y nagpupuri sa akin,
tenor. Gawin nating panalangin ito. O Diyos, hayaan mo. Naiaalay namin ang sarili namin sa iyo. Tanghaling banal na nagpupuri sa iyo. Tanggapin mo ang aming buhay, O Diyos.
Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Bago ko po tawagin ang ating pastol na si Pastor Noel, tinatawagan ko si Sister Claire na magbukas ng panalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for this Tagalog prayer line live. And we thank you, Lord, for Pastor Noel. And we pray for your anointing on him as he preaches your word in Tagalog, Lord. Lord, we pray that you would open our hearts and our ears to receive the message that you have for us this night. Let your name be glorified and honored on this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Noel? Magandang gabi po sa ating lahat, Pastor Marina. Magandang gabi naman. Dr. Claire, at muli isa pong pagbati kay Bishop Mel Malto sa gabi pong ito. Amen. Sa ating pong mga taga-subaybay dito po sa prayer line by Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire Radio Station. At sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa ating pong serye ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong mga Biblia, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay, ay sama-sama po nating basahin ito sa aklat po ng mga awit, 119 sa talatang 112. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo. Magpakailanman sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. Ang pamagat po ng mensahe sa gabing ito ay ang pananatiling tapat hanggang sa wakas. Ang pananatiling tapat hanggang sa wakas. Alam niyo po mga kapatid, ang mabuting balita na nais pong ihatid ng Panginoon sa ating lahat bilang mga mananampalataya kay Kristo ay ang ating Panginoong Jesus po mismo. Ang siyang sa atin ay maghahatid dito po sa kaluwalhatian. At tunay na ito ay pangako ng ating Diyos sa bawat mananampalataya na kanyang iniligtas. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon dito po sa Jeremias 32 kabanata sa talatang 40. Ang sabi po ng Panginoon dito, at ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa kapangyarihan at katapatan ng ating Panginoon sa mga kanya pong mga pinili sa kanya pong bayan kung saan siya po ay nakipagtipan. Ang sabi po ng ating pong Panginoon ay tunay na ang kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan ay walang hanggan. At pinangako ng ating Panginoon na hindi raw po siya hihiwalay sa kanyang bayan. At sa kanya pong katapatan ay gagawan po ng ating Panginoon ng kabutihan ang kanyang bayan. Ibig sabihin siya ay tunay na makapangyarihang
kikilos sa kanilang mga puso at sa kanila pong mga kaluluwa. At tunay na doon po sa pagkilos ng ating Panginoon ay doon niya ilalagay sa puso ng kanyang bayan ang banal na pagkatakot sa kanya upang sa pamamagitan ng banal na pagkatakot na nilagay ng ating Panginoon sa kanyang bayan ay ang kanyang bayan naman ay tunay na magsisipanatili na kapiling ng ating Panginoon na lumalakad na kasama ng ating Panginoon hanggang sa wakas. Sila po ay hindi po magsisihiwalay sa ating Panginoon. Kaya nga po dito sa ating pong ibinabahaging paksa sa gabing ito ay napakahalaga na magsimula po tayo doon sa katotohanan na ang Panginoon na mawawatin ay tapat. Kung kaya naman, nagagawa po nating maging tapat sa Kanya. Dapat po nating maunawaan na ang pinakasusi ng ating pananatiling tapat hanggang sa wakas sa ating Panginoong Diyos ay walang iba kung hindi ang katapatan ng Diyos sa atin pong lahat. Hindi po sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Ulitin ko po, dapat po nating maunawaan, mga kapatid, na hindi po sa pamamagitan ng ating sariling pananatili o pagsusumikap na atin pong maikiling ang ating mga puso upang atin pong maisagawa ang mga palatuntunan ng ating Panginoon, hindi po sa pamamagitan ng ating kalakasan na atin pong maitutuloy ng buong tapatan ng ating paglakad kay Kristo. Sapagkat kung tayo po ay tunay na hiwalay sa ating Panginoon, ibig sabihin ay hindi tayo dinadaluyan ng mayamang buhay mula kay Kristo, ay tunay na wala tayong magagawa sa ganang atin. Ang pinakasusi po rito ay ang pananatiling tapat ni Kristo sa atin upang tayo naman na nanatili sa Kanya ay manatiling tapat, mga kapatid. Alam niyo po, wala pong katotohanan yung sinasabi po na ang Kristiyano daw po ay self-sustaining. There is no such thing as self-sustaining Christians. Ano po? Dahil po, ang sabi po ng iba, dahil tayo pinagkalooban na ng bagong puso, ng bagong espiritu, at na tunay na tayo po ay tunay na ginawang bagong nilalang, ay magagawa natin na tayo ay tunay na lumakad ng may katapatan sa ating Diyos. Subalit, ang bagay po na yan ay kalahating katotohanan lamang, mga kapatid. Opo, bagamat tayo po'y binigyan ng bagong pagkatao ng ating Panginoon, ay tunay na ang ating bagong kalikasan o ang ating bagong pagkatao ay hindi po doon nagtatapos ang lahat. Tayo po ay ginawang bagong nilalang ng Diyos, binigyan ng bagong puso at bagong espiritu upang tayo ay patuloy na umasa sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ito ang idinudulot ng bagong kalikasan upang tayo ay makatugon sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, bagamat tayo po iniligtas na ng ating Panginoon, ay kailangan pa rin nating umasa sa Diyos sa pang-araw-araw nating buhay upang tayo ay tunay na baguhin niya mula sa kaluwalhatian patungo sa mas mataas na antas ng kaluwalhatian at upang tayo ay makapagpatuloy na lumakad ng may katapatan sa Diyos, mga kapatid. Ang dapat po nating maunawaan
ay tunay na kung tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon at ibinilang ng ating Panginoon bilang mga tupa sa kanyang kawan, mga kapatid, isang bagay sigurado dito ay babaguhin tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang mabuting bagay na kanyang sinimulan sa ating buhay ay kanya pong gaganapin, mga kapatid. Hindi niya pababayaang hindi matatapos ang kanyang gawain. Ang sabi niya sa Pilipos, sa unang kabanata, talatang 6, ang sabi po rito, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. So, ito po ay isang pangako na binigay ng ating Panginoon na siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin ay tunay na lulubusin niya po ito hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ay pinapakita ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, at tunay na dito ay hindi pababayaan ng ating Panginoon na hindi niya magaganap ang mabuting gawa na kanyang pinasimulan sa ating buhay. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga nakikinig po sa atin, bagamat tayo ay nakararanas paminsan-minsan ng panglulupaypay o panghihina, o di man po kaya meron pong mga sitwasyon na dumating sa ating mga buhay na tila po tayo ay pinanghihinaan ng loob, mga kapatid, ay makaasa tayo na bagamat ganito ang sitwasyon sa ating pong mga buhay o di man kaya sa ating mga paglilingkod, ang ating Panginoong Diyos ay tunay na hindi hihinto sa paggawa ng mabuti sa atin upang tayo ay makapagpatuloy sa ating paglakad na kasama ng ating Panginoong Jesucristo at kasama na rin po dito ang ating paglilingkod sa Kanya. Tapat ang ating pong Panginoong Diyos na tumawag sa atin. Kaya nga po, tutulungan niya tayo na manatiling tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Yes, bagamat ang kaaway ay aktibong gumagawa, mga kapatid, kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, ang magnanakaw ay pumaparito upang magnakaw, pumatay, sumira. Subalit, tayo po ay nagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos na siya po ay mas makapangyarihan sa kaaway ng ating pong pananampalataya. Ang ating Panginoong Diyos na sumasa atin ay tunay na mas dakila, mas makapangyarihan kaysa sa Kanya na nandito sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya nga po, sa ating pong pagdulog sa ating Panginoon, ay tunay na isa po ito sa yung katapatan ng Diyos, isa po ito sa mga maluwalhating katotohanan na pinagliliwanag ng Diyos patuloy sa ating pong mga puso. Dito po niya ibinubukas ang mga mata ng ating mga puso sa katapatan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya pong kalakasan na ito ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa gawa ng atin pong sariling mga kamay. Ang Kanyang kalakasan ay tunay na hindi po maaaring mapantayan ng ano pang pagsusumikap ng mga tao. Na ang Kanyang kapangyarihan at kalakasan, ito po ay tunay nating masasandalan at maaasahan sa panahon ng ating pong pangangailangan, mga kapatid. Kaya nga po, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay tinawag po siyang tinapay ng kabuhayan
Hindi lamang dahil siya ay nagbibigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa, kung hindi siya rin po ang pinagmumulan ng pang-araw-araw na espiritual na kapangyarihan at espiritual o makalangit na kalakasan ng atin pong mga kaluluwa. Kaya nga po, dito po tayo tunay na lubos na dinadala ng Espiritu ng Diyos sa ating pong panahon ng pananalangin ay tunay na inilalapit niya tayo kay Kristo at ginagawa niyang isang buhay na katotohanan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso at dito nakikinabang ang ating pong mga kaluluwa. Tandaan po natin mga kapatid na kung tayo po ay mayroong espiritual na panghihina na nararanasan, tayo po ay pinanglulupaypayan sa ating mga damdamin, mga kapatid, lalo na po sila na mga naglilingkod sa ating Panginoon, ang aking pong mga kapwa lingkod sa ating Panginoong Diyos, marahil tayo ay nakararanas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, o di man kaya tayo po ay tunay na nadapa sa pagkakasala, mga kapatid, ay isa pong katiyakan ang ibinibigay ng salita ng Diyos na tapat ang ating pong Panginoon. Na sa pamamagitan niya ay mayroong pong panunumbalik o pananauli sa ating mga kaluluwa. Ang sabi po ng unang Tesalonica, kabanatang 5, dito po sa talatang 23, ang sabi dito, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito mismo ang inilagay na panalangin ng Espiritu ng Diyos sa puso ni Apostol Pablo nung siya ay sumusulat sa mga taga-Tesalonica, na dito ay kanyang ipinamamanhik na ang mga mananampalataya sa Tesalonica ay tunay na patuloy silang pakabanalin. Patuloy silang ihiwalay, ibukod ng ating Panginoong Diyos sa isang buhay na banal at tunay na ang pagbubukod o ang pagpapabanal ng ating Panginoong Diyos sa kanila ay tunay na mangyari o maganap hindi lamang sa kanilang mga espiritu at kaluluwa, kundi pati na rin sa kanila pong mga katawan. Na tunay na ang Diyos ay mag-ingat sa kanila ng buo upang sa kanilang pagharap sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay tunay na matagpuan silang walang kapintasan. At pansinin po ninyo, ang sabi po ng susunod na talata, doon sa talatang 24, ang sabi rito ay, tapat yaong sa inyo'y tumatawag, naggagawa rin naman nito. Yan. Kaya nga po, dito ay makikita natin na dinugtungan ni Apostol Pablo yung panalangin na kanyang binanggit. Sa talatang 24 ay nag-iwan po siya ng isang katotohanan. At ang katotohanan po na to ay isang pangako ng ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, tapat yaong sa inyo'y tumatawag. At ibinalik ni Apostol Pablo ang atensyon ng mga mananampalataya sa katapatan ng Diyos. Bagamat tayo po ay inutusan ating Panginoon na tayo magpakabanal sapagkat siya po ay banal, mga kapatid, na tayo po ay manatiling tapat sa Kanya, ay inuuwi pa rin ng ating pong Panginoon ang lahat ng bagay doon sa katapatan niya upang tayo
ay tunay na umasa sa kanyang gagawin, sa kanyang tatapusin, mga kapatid, sa kanyang layunin, sa lahat ng kanyang resources, sa lahat ng kanyang maibibigay sa atin, mga kapatid. At dito tayo manatili sa gagawin ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang paggawa ay tunay na gagawa rin naman tayo na may katapatan. Hallelujah! Dito po ay tunay na binibigyan tayo ng lakas ng Diyos, mga kapatid. Marahil sa mga tagapakinig po natin ay minsan nagtatanong tayo sa ating Panginoon, marahil ay tinatanong natin kung bakit dumarating sa atin minsan yung panghihina, mga kapatid. Minsan dumarating sa atin na yung mga kaisipan na nagbibigay sa atin ng lugmok na damdamin. Dahil bagamat tayo po ay nagsisikap sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay marami tayong mga bagay na hindi nagugustuhang nakikita natin sa ating palibot. Minsan sa ating personal na buhay. Minsan doon sa ating pamilya. Minsan naman po doon sa atin pong kung saan tayong ministeryo tinawag ng Diyos. At minsan naman po sa nabanggit ko nga kanina, doon sa ating mga personal na lakad, sa ating mga pamumuhay. Yung mga negatibong mga bagay ay madalas na ginagamit ng kaaway upang bigyan tayo ng kaisipan na tayo ay pinabayaan ng Diyos, na hindi tayo mahal ng ating Panginoon. At tayo ay tunay na minsan ay pinakihina ng mga bagay na ito. Subalit nais ko pong i-encourage ang bawat isa na magpatuloy sa ating pong Panginoon. Na tayo ay umasa sa Diyos. Na tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Tumingin sa Kanya. Yes, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, bagamat tayo ay tunay na nagkakasala sa ating Panginoong Diyos o nagkakamali bilang mga mananampalataya, ay may provision ng ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos na kung tayo po ay magtatapat sa ating Panginoong Diyos ng ating mga kasalanan, siya naman po ay tunay na mabuti at tapat na magpapatawad ng ating po mga kasalanan. Kaya nga po, ini-encourage ko po ang mga mananampalataya na lumapit sa ating Panginoon, manumbalik sa ating Panginoong Diyos, at tunay na maasahan po natin na hindi lamang tayo patatawarin ng ating Panginoon, kundi, ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay lilinisin po niya tayo sa lahat ng mga kalikuan. At ito nga ay kasama doon sa katapatan ng Diyos. Kasama ito doon sa pagpapanumbalik ng Diyos sa ating pong mga kaluluwa. Mga kapatid, marahil ay sa ating pong lakad ay ito ay nadumihan, mga kapatid, o sa meron po tayong nagawa na kompromiso sa sanlibutan, at marahil tayo po ay tunay na nagkamali sa ating pong mga desisyon, at mga kapatid, naipit tayo, at tunay na pinahintulutan natin na makapasok ang isang bagay na sa ating buhay na hindi po kalooban ng Diyos. Ang gabi pong ito ay tunay na pinagkakalob sa atin ng Panginoon upang tayo ay lumaya na sa mga ganitong pagkakabihag sa anumang kompromiso, mga kapatid. At ang ating Panginoon ay tapat na sa atin ay magpapatawad, sa atin ay maglilinis sa lahat ng kalikuan kung tayo po ay tunay na manunumbalik sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga po, ito ang ating pong katiyakan kay Kristo.
na hindi po niya tayo iiwan o pababayaan. Ito po ang pinangako ng ating Panginoong Hesus sa kanya pong mga tupa, mga kapatid, na hindi po niya hahayaan na maagaw sila ng kaaway sa kanyang mga kamay. Na ang kanyang pag-iingat ay sa kanila. Kaya nga po, dito tayo umasa sa ating Panginoon. Umasa tayo ng ating Panginoon ay tapat sa atin, na nagmamahal sa atin, at tunay na gumagawa upang tayo po ay patuloy na makalakad ng may katapatan sa Kanya, mga kapatid. Tayo po ay mananatiling tapat. Hindi po dahil sa mabuti tayo. Tayo po ay mananatiling lumalakad, nakapiling ni Kristo. Hindi po dahil sa hindi na tayo nagkakamali o hindi na po tayo nadadapa, mga kapatid. Tayo po ay mananatiling tapat dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay tapat. Dahil si Kristo na siyang nagligtas sa atin, mga kapatid, ay nananatiling tapat. Dahil ang Espiritu ng Diyos na sumasa atin ay tunay na patuloy na gagawa at bibigyan tayo ng kapangyarihan upang tayo ay makapagpatuloy kay Kristo hanggang sa wakas. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. God bless you. Hallelujah. Salamat, Pastor Noel. Napakinggan niyo muli ang ating lesson for tonight. Ang pamagat, ang pananatiling tapat hanggang sa wakas. Awit 119 verses 1:12. Jeremiah 32 verse 40. Kung ibig niyo pong marinig na muli ang mensaheng ito ay nasa website tayo, Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Salamat na muli, Pastor Noel. God bless po, Pastor Marina. Palakasin po tayo lahat ng ating Panginoon. Amen. Salamat. Tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga prayer requests, praise report, at ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At kung sino man po ang mga nasa linya, mga prayer intercessors, mga listeners, even the silent listeners, ang linya po ay nakabukas na. Hallelujah. Sino po ang may mga prayer requests or praise reports sa gabing ito? Let me have one. Miss of Paul. I have a prayer request. Can you please lift up a friend of, she wants to be anonymous, healing in her uterus, financial situation, her and her 3 children to come to God, and her ex-husband to come back to the Lord. And Maria Mirna. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this Tagalog prayer line. We pray, Lord God, that as the word was ministered tonight, it blessed and encouraged your people. Lord, we lift up to you this sister, Lord God, that you would bring healing in her body, bring complete healing and restoration. And Lord, we pray that you would bring provision, Lord, for her and her 3 children, Lord God.
Lord, we also pray that her ex-husband would return back to you, Lord. Restore his relationship with you, Lord God. And Lord, tonight we thank you, Lord, for every prayer intercessor, everyone who is a silent listener listening to this prayer line. We thank you, Lord, for your people, Lord God. And Lord, tonight we just thank you for your goodness and your kindness, your loving kindness, your grace, your mercy, your love, Lord. We thank you, Lord God, for your Son Jesus, who died on the cross that we would have life through him. And Lord, tonight, Lord, we just want to thank you for every prayer request that will be answered tonight, Lord God. Lord, we thank you for the praise report we received from Sister Samantha about her daughter, that, Lord, she came back, and, Lord, that you restored their relationship. We also pray, Lord God, that you would bring salvation to her, Lord God. Let her know, Lord God, that you love her so much, Lord God, and you have a plan and a purpose for her life, Lord. Lord, we also pray for restoration of the relationship between mother and daughter, that, Lord, you would love them, Lord, through the love you have, Lord, that they would love each other, Lord, with your love, Lord. And, Lord, we pray for healing in this relationship, Lord God. Heavenly Father, we thank you, Lord, for all the Filipinos listening to this broadcast, and we pray, Lord, for our nation, the Philippines, that, Lord, we lift it up to you tonight, Lord God. Panginoon, kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Thank you, Lord, for your goodness towards us. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Yung mga ibig mag-pray tungkol sa ating, para sa ating bayan, Pilipinas, at saka sa ating mga kamag-anak or kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung hindi pa na nakakakilala sa ating Panginoon. Amen. Pwede nating tawagan si Sister Merly. Opo, nandito na po ako. Oh, hi, Sister Merly. Pakitaas ng ating bansa at ating mga kababayan, mga kamag-anak, lalong-lalo na yung hindi pa saved. Amen. At saka kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, Panginoon, sa gabing ito kami nagkakaisa, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa oras ng ito. Alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka po, na sinasamahan mo po ang bawat isa upang patuloy po kaming manalangin sa bawat isa. Salamat po sa mga salitang narinig po namin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdaloy na anointing mo sa buhay ni Pastor Noel, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig sa panalanginan ito, Panginoon, salamat po at pinagpala mo po ang bawat isa ng iyong salita, Panginoon, at mensahe, Panginoon, sa bawat isa. At muli, Panginoon, patuloy po namin tinataas ang aming bansang Pilipinas at ang
mga tao pong naroroon, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Tatagpuin mo po sila. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng bagong buhay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na makilala ka po nila. Katagpuin mo po, Panginoon, ang mga kababayan namin Pilipino, Panginoon, sa bansang Pilipinas po, na makilala ka nila, maranasan, Panginoon, at lumapit po sila sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay lamang po, Panginoon, na pwede po nilang pagtiwalaan sa kanilang buhay. Tinataas din po namin, Panginoon, na mga namamahala po sa bansang Pilipinas po, na si Noynoy Aquino, Panginoon. Ipuin mo rin po ang puso niya at ang buong pamilya po nila. Buksan mo po ang puso at isipan nila na makilala ka nila, Panginoon, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaunawaan sa puso at isipan nila kung sino ka po, Panginoon, sa buhay po nila. At alisin mo po, Panginoon, protektahan mo po siya, Panginoon, sa mga corruption, Panginoon. At tinataas po namin, Panginoon, ang bagong uupong presidente po ng bansang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, ang pumili, Panginoon, ng mabuting mamumuno po sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon, na may kakayahan, Panginoon, at may kaalaman, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na yung mamumuno po, Panginoon, ay may takot sa iyo, Panginoon. At naway, Panginoon, na yung mga corruption po, Panginoon, yung mga kasamaan po, Panginoon, na ginagawa po ng mga namumuno po sa aming bansang Pilipinas. Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Gisingin mo po sila, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na ipinamahala mo, Panginoon, nilalang mo ang mundong ito, Panginoon, upang ang tao po, Panginoon, ay mabuhay, Panginoon, ng marangal, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang puso at isipan din po ng mga namumuno po, Panginoon, sa Malacanang Palace, Panginoon. Dalawin mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, at hipuin mo rin po ang kanilang mga puso, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, mga kapatid, mga magulang, Panginoon, mga pamangkin, mga kamag-anak, Panginoon. Sa bawat isang naririto po sa panalanginan ito, Panginoon, tinataas po namin ang buong sambahayan po namin, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay katagpuin mo rin po, Panginoon. Iligtas mo rin po sila, Panginoon, na hindi po sila mapunta, Panginoon, sa apoy ng impyerno, Panginoon. Tulungan mo po sila na magkaroon din po sila Panginoon, ng buhay at karanasan sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. At tulungan mo po kami ang bawat isang naririto, Panginoon, na kami patuloy pong magliwanag, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami magkaroon ng katapangan, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, na patuloy pong maihayag, Panginoon, ang iyong mabuting ebanghelyo, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay po, Panginoon, na hindi pa po nakakilala po sa iyo, Panginoon. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, na may oras, Panginoon, may panahon, Panginoon, na marami kaming pinagkakaabalahan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mag-focus po kami sa iyo, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, sa puso namin, sa isipan namin, na mga bagay dito sa mundo, Panginoon, upang, Panginoon, ikaw ay patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay po, Panginoon. Higit sa lahat po, Panginoon, sa aming mga pagkataong loob po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga kahinaan po namin at patuloy po namin binibigay sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Patuloy mo po itong gamitin po, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Patuloy mo po kami bigyan ng liwanag, Panginoon, ng buhay, Panginoon, at ng kilos ng banal na espiritu mo, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa amin, Panginoon, sa iyong mga kalooban, Panginoon, na dapat po naming sundin, gawin, Panginoon. Hindi po namin kayang gawin ito, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, ay laging sumasa amin, Panginoon. At linisin mo rin po ang puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Ano man po ang mga bagay-bagay na hindi po mabuti sa pagkataong loob namin, Panginoon, alisin mo po ito, Panginoon. At
tunay nga po, Panginoon, ang katawan namin ito, Panginoon, ang buhay namin ito, Panginoon, pag-aari mo, Panginoon, at tumatahang ka nga po, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Nandiyan ka po, Panginoon, at pinoprotektahan mo po kami palagi, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat po ng mga ginagawa mong kabutihan sa aming, Panginoon, pagmamahal, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na kalakasan at na binibigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng bagay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Merly. Apa. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Magandang gabi ho, Pastor Marina. Good evening. Ang boses ko nawawala. Oo nga. Napagod masyado. Good evening, Sister Laila. Gusto ko lang magbigay papuri sa Panginoon dahil sa araw-araw na talagang pinagkakalooban niya ako ng lakas na makalakad kasi Amen. sa totoo lang ho, ang lakas ko sa araw-araw parang sapat lang para sa araw na yun, kaya hindi na ho ako naghahangad pa ng iba pa, kundi pagkalooban lang ako ng sapat na lakas sa buong maghapon hanggang sa makauwi ng bahay. At tinutupad naman po ng Panginoon ang pangako niya sa akin, kaya pinupuri ko po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo kasama ang Espiritu Santo na gumagabay sa araw-araw, hindi lamang sa akin, kundi sampurin po ng mga katulad ko na hinihila na po ang paa sa paglakad. Napaka-imposible talaga dahil sa pakiramdam ko, parang maghihiwalay ang tuhod ko, pero nakakapag-manage pa rin po ako na makauwi, makapunta sa trabaho, makagalaw sa loob ng bahay. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Salamat. Amen. Sa Panginoon. Hallelujah. Salamat, Sister Laila. Oh, God bless everyone. It's very encouraging. Hallelujah. Totoo po, napakarami ang lumalakad na hinihila ang isang paa. Napakarami rin ang walang tungkod, pinipilit nilang lumakad. Napakarami talaga, pero kailangan talaga magpanalanginan tayo sa isa't isa kahit hindi natin kilala yung tao na yon. Dahil sa lakas na ipinagkakaloob sa kanya ng Panginoon ay mayroon din tayong lakas na nakikita na talagang hindi lang tayo, subalit marami ay hindi pinapabayaan ng Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo dapat malungkot sapagkat ang buhay natin sa araw-araw ay talagang nakasalalay lamang sa ating Diyos. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. Tinatawanan ko si Sister Chip. Andiyan ka na. Sister Chip. Hello, Pastor Marina. Hi, Sister Chip. Pwede nating itaas yung mga pareho ni Sister Laila na sa araw-araw nga ay binibigyan tayo ng ating Panginoon ng sapat na kalakasan na nanggagaling sa Kanya lamang. At saka yung mga may sakit sa gabing ito, at saka kung maaari, itaas natin ang mga pamilya at mga children, yun din ang mga pastor and missionaries. Okay, Sister Chip? Pastor Marina, meron ba tayong nasa linya, pangalan niya, Vicky Santos? Ng ano? Vicky Santos. Sa linya, Ricky? No, wala. Wala? Kasi may nag-text Meron akong telepono dito pero walang pangalan. Baka siya yun. Ang number is
Hindi ko alam kung siya ito. May nag-text sa 646. akin pangalan na, ngayon lang sa linya ko, sabi niya si tonight. Pero it has relevance to the prayer line. Ito nga, may number dito pero walang pangalan. Baka siya yun. Baka siya yun. Diki, namit ko siya kanina sa Obukan. Pilipino? Oo, na siya. Tapos ngayong gabi, nag-text siya sa akin, see you tonight. Tawagin ko ang number, ha? Sandali. But anyway, ano ang gusto mong ipag-pray ko ngayong gabi? Yung pareho nung naibigay ko na sa'yo, pareho nung what's going on around us, pareho nung nangyayari kay Sister Laila na si Lord lamang ang nagbibigay ng kalakasan sa araw-araw at mga taong may mga sakit sa gabing ito. Also for families, children, pastors, and missionaries. Salamat, Panginoon. Ako din may prayer request sa next week sa 17. Mapupunta ako sa Columbia Presbyterian. Meron akong polyps. They have to remove my polyps. So please pray for me. Okay? Okay, Sister Chief. Ha? Okay. But anyway, ngayon magdadasal muna ako. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa prayer line na ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga intercessors na dinala mo ngayong gabi. Oh God, salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas na naglaraw sa aming katawan upang kami ay makaganap ng mga gawain na gusto mong gawin namin, Panginoon. Oh Lord, mahal, salamat po sa banal message ko na palagi kaming ginagabayan. At ngayong gabi, Panginoon, itinataas ko ang lahat ng may sakit, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami sa buhay na binigay mo sa amin. At Panginoon, sinabi mo sa amin na ikaw ang aming doktor, ikaw ang aming tagapagpagaling. Kaya ngayong gabi, tinatas ko po si Sister Laila, hipuin mo po siya. Oh God, do a miracle sa body niya, Panginoon, Lord God. Alam mo po naman na siya ay lubos na nakasurrender ang buhay sa iyo. Lord, hipuin mo siya mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang paa. At bigyan mo ng kapangyarihan na ng iyong kapangyarihan na pagpapagaling ay sa katawan ni Sister Laila, Lord God, at yung mga katulad na niya na nandito sa prayer line na ikaw lang ang nagbibigay lakas sa mga mga katawan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami hihiwalayan. Palagi niya na sinabi mo, ikaw ay lagi namin kasama kahit saan kami magpunta. Kaya, Panginoon, hipuin mo po ang mga katawan ng bawat isa na may sakit sa linyang ito ngayong gabi. O Lord, at bigay mo po ang iyong kapangyarihan na pagpapagaling. O God, hipuin mo po sila at nananampalataya kami sa mga sinabi mo sa iyong salita na by your stripes we are healed, Lord. We believe by faith, nananampalataya kami, Panginoon, at naniniwala na ikaw ay sayang pagalingin ang aming mga katawan kahit anong karamdaman ng aming dinarama, Panginoon. So, Panginoon, salamat po. Salamat po ng dinidinig mo palagi ang aming panalangin. Oh God, so hipuin mo po ngayong gabi ang lahat ng may sakit na katulad ni Sister Laila, Lord, na ang tanging lakas ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Palakasin mo po sila. Palakasin mo po ang kanilang kalooban. Palakasin mo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon, na ikaw ay kaya mong humipo at magpagaling sa aming mga katawan sapagkat itong aming katawan ay nanggaling sa iyo.
Itong aming katawan ay ang templo ng banal na Espiritu. At gamitin mo po ang bawat isa sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Ganon din po, Panginoon, ang mga pamilya ng bawat intercessor at mga silent listeners na tinawag mo sa prayer line na ito. Panginoon, Lord God, kung ano man po ang kanilang dinadanas sa oras na ito, kung ano man po ang problema na hinaharap ng bawat isa, Panginoon po, Jesus, katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangangailangan, Panginoon. At itatas namin ang iyong pangalan, O God, kahit saan kami magpunta at sa buong mundo, no, Lord God. Ang iyong pangalan ay aming i-declare, Panginoon, at upang makilala rin ng mga ibang tao na hindi nakakakilala sa iyo. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Basbasan mo po ang bawat pamilya, ang mga anak. Lord, gabayan mo po, wag mo pong ihiwalay sila sa iyo, Panginoon, at ang bawat pamilya, pagtibayan mo po ang pagsasama ng bawat na isa na ang bawat pamilya, Lord, ay ikaw ang kanilang the head of every household, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay at salamat po sa iyong pagpapala at pag-protect sa amin saan man kami magpunta. At salamat po sa iyong pagpapagaling at sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa, lalong-lalo na kay Sister Laila, Lord. Salamat po, Diyos. Panginoon, minamahal ka namin, niluluwalhati ka namin, at tinataas ang iyong pangalan dito sa prayer line ito. Makaring nawa itong iyong prayer line sa mga dako ng buong mundo na hindi nakakarinig ng iyong salita, na ikaw ay namatay sa krus, at dahil sa pag-ibig sa amin at sa pagkablong araw na buhay kang mag-uli, upang kami ay magkaroon ng lugar doon sa nakasama mo sa heaven, Lord God. No, God, thank you so much for your love for us. Bless Pastor Mel and Pastor Marina and the whole Glory Tabernacle Church. Lord God, provide for their needs. In Jesus' name, amen. Amen. Salamat, Sister Chip. Pwede kong tawagan ang number 646-660-5687. Maring magpakilala ka. Sister Marina, si Marina ito. Nasa cellphone kasi ako dahil okay. Nandito ako sa mga apo ko dahil wala yung mga anak, yung anak ko nasa conference, kaya quiet lang ako hanggang matulog itong mga apo. Amen. Kasi may tinatanong si Sister Chip kung nasa linya daw yung Ricky. Oo, hindi. Ako yan. Cellphone ang ginagamit ko, hindi landline kasi nandito ako sa taas. Okay. Do you have any prayer request, Sister Marina? Aywan ko. Wala naman. Just, yung patuloy lang na pag-ano natin. Yung for the salvation. Amen. For the Lord to be known. Yeah. Mm-mm. Salamat, Sister Marina. Kumusta na lang kila, ano na nga ito? What's her name? Kay Sofia. Kay Sofia at saka kay Omar. Sofia. At yung magkapatid. Hallelujah. Oo. Naantay ko kasi makatulog yung dalawa. Okay. Oo. Tagal akong wala kasi nasa Pilipinas ako. Kaya ngayon lang may ako nakabalik. Mabuti naman doon. Sa awa ng Diyos. Alam mo naman, yung place namin inano ng bagyo, pero sabi ko nga sa mga kaibigan ko na sanay tayo sa hirap. Kaya ano man nakatawa pa rin makita mo mga tao, hindi mo makita naghihirap eh. Ano pa rin sila, para sa kanila normal ang buhay. Yung ganon. Hindi talaga as we imagine it na miserable ang buhay nila. Hindi eh. Mabubungan na kasi nawala ng mga bubong. Mabubungan na sila. Okay na, walang problema. Oo, walang problema lang. Kasi yan, Sister Marina. Saan place? Samar. Kami ang target nung December. Samar. Dalawa na kayo ni Sister Connie.
na ano din siya, nawala lahat yung ano niya. May simbahan siya doon na flat. Ang naiwan ay basement. So, yeah, so she's planning to go back to rebuild. So we're praying for her. Yeah. Okay, so we will continue to pray for you at saka si Sister Connie. Okay, thank you. Yeah. Amen. Salamat sa pagdalo. Okay, Sister Marina, we will lift you up. Sister Lai, pwedeng pakilip up Sister Marina. Parang pareho sila ni Sister Connie ng situation. Okay. Salamat po sa inyo, Diyos Ama, sa gabing ito, sa pagdadala nyo sa amin sa pamamagitan ng prayer line na ito. At nakapakinig na naman po kami ng panibagong aral mula sa inyo sa pamamagitan po ng inyo pong alagad na si Pastor Noel. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid. Oh, what happened? Bakit nawala? Hello? Naputol siya. Putol yata siya, oo. Babalik yan. So, oo. As we wait, Sister Chit, pwede kang mag-render ng song? Sister Chit? How come? Wala po sa Marina. Pwede kang mag-render ng song habang hinihintay natin si Sister Laila. Naputol siya. Okay. Kahit hindi Tagalog, English lang, ha? Yeah. Here am I, standing in your presence, holy God. Here am I, fill me, Lord, and change me, anoint and consecrate me, as I look into your presence. Here am I, standing in your presence, holy God. Here am I, fill me, Lord, and change me, anoint and consecrate me, as I look into your presence. Here am I. Thank you, Jesus. Amen. Hindi pa siya nakakabalik. Anyway, we will pray for Sister andito na siya. Sister Lai. So, at naputol ang aking linya. Yeah, okay. Can you continue? Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang inyong mga lingkod na si Sister Marina, Panginoon, gayon din po naman si Sister Connie na ang kanila pong mga bayan ay sinalanta ng napakalakas na bagyo at nawalan po ng mga tahanan ang mga kababayan namin, nawalan po sila ng mga paaralan, trabaho, nawalan ng mga pataniman, nawalan din po ng mga simbahan, Panginoon. At alam niyo po ang laman ng kanilang puso, Panginoon, na makatulong po sila at nawa ay gamitin niyo po sila, Panginoon, na makapagtulong na makapagpatayo muli ng inyong tahanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nagpapadala ng tulong sa kanila sa papatayo ng panibagong mga simbahan
at mga tumutulong sa mga taong magbigay ng pagkain, gamot, at magbuo ng mga bahay, Panginoon, magtayo ng mga bahay. At itinataas din po namin ang lahat ng kanilang mga pangailangan, Panginoon, mula sa pagkain, sa pananamit, sa mga kailangan, kuryente, ilaw, kandila, malinis na tubig na maiinom. Panginoon Diyos, lahat po ng ito, Panginoon, alam namin na inyo pong ipagkakalob sa kanila at itutustos sapagkat kayo ay mapagpala at maawaing Ama. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pwede pong kumanta ng Ang Bayan Kong Pilipinas? Go ahead, yeah. Okay, salamat. Tayo pong lahat ay umawit. Malapit na po ang ating araw ng kalayaan sa ikalabindalawa po ng kasalukuyang buwan. Itaas po natin ang bayang Pilipinas. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibigan sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Inong malayang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pulgad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Salamat po, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas, sa aming lupang hinirang, na kung saan mo kami binuo, Panginoon, at nawa ay ibalik mo rin po kami, Panginoon, na matiwasay sa takdang panahon. Sa ngalan po ni Jesus, na inyong anak, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. Salamat, Sister Marina. Salamat din. Amen. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer requests or praise report? Brother Rico. Gabi po. Hi, Brother Rico. May mga praise report ba or prayer requests? Ang patuloy na pagpapagaling kay nanay sa okay. California. Naway tuloy ang pagalingin ng ating Panginoon yung kanyang paa kasi hirap na siya maglakad. Wheelchair na lang siya. May ano siya? Diabetic kasi siya, Sister Pastora. Okay, yeah. So, Sister Marley, maaring pakita si nanay. Ni Brother ano pong pangalan ng nanay niyo po, Brother Rico? Si Nanay Susie. Susie, opo. Okay. Tsaka Pastora Marina, kasi may napanood po ako kanina sa natin sa Philippines. Itong batang ito, napaiyak ko yung puso ko kanina. Nasa piling siya ng kanyang lola, itong bata na to, tsaka may kapensanan. Ngayon, may pumunta doon na ibang foreigners. So, itong bata na to, ginagamit ng lola pa yung sa prostitute, no?
pinagkakakitaan niya ng pera itong bata na to. So at the end of that, kasi hindi ko napanood ng kabuuan yun eh, yung end ng istorya ng bata na yun, sinabi niya lang doon sa lola niya na ginagamit lang siya para mabuhay sila, sa pagkain, dahil kasi nakatira sila sa dump site eh. So hindi ko alam kung saang lugar yun. So kanina sabi ko, gusto kong itaas yung bata na yun, na mailigtas siya ni Lord doon sa sa kapahamakan na yun, Amen. Kahit na hindi ko alam kung anong age yung bata na 7 o siya ganun. Okay. Napakabata. So, mga naiwan ng magulang para gawing process sa mga foreigners. So, itaas po natin sila sa panalangin ito. Amen. Hallelujah. Na muli po, naririto kami, Panginoon, patuloy pong nanalangin at patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang mga hindi po namin kakilala, Panginoon, na sa bawat isa dito na mga pamilya, Panginoon. At muli po, Panginoon, dalangin po namin ng healing po, Panginoon, ng kagalingan po sa ina po ni Brother Rico po na si Susie, Panginoon. Idampi mo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, sa bahagi ng kanyang katawan, maging po sa kanyang binti, Panginoon, na naway po, Panginoon, gumaling po ito sa kapangyarihan mo, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang kinikilala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na manggagamot, Panginoon, sa aming pangangatawang ito, Panginoon. Patuloy po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang aming buhay sa iyo, Panginoon, sapagkat ang aming kalakasan, ang hinga ng aming buhay, ang mga ugat, Panginoon, na binubuhay mo sa aming katawang ito, sa aming pangangatawan, Panginoon. Ikaw lang po, Panginoon, ang makakagawa nito, Panginoon. Kaya't po, Panginoon, dalawin mo po ang kanyang ina, Panginoon, at patuloy po namin dalangin, Panginoon, ng kagalingan po sa kanyang ina, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, inaangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan po sa binti ng kanyang ina, Panginoon, na makalakad po siya, Panginoon. Magbigay ka po ng himala, Panginoon, ng kagalingan po, Panginoon, sa kanyang ina, Panginoon. Sa araw-araw, sa gabi-gabi, Panginoon, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. I-sustain mo po siya, Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na espiritu mo at ng iyong banal mong dugo, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong latay, Panginoon, kami nagsigaling, Panginoon, at inaangkin po namin, Panginoon, ito sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa iyo at pagkakilala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, na pinaglilingkuran namin, Panginoon, magpakailanman, Panginoon, sapagkat, Panginoon, hindi ka Diyos na mga patay, ikaw ang Diyos na buhay, magpakailanman, Panginoon. At muli, Panginoon, tinataas ko po yung batang yun, Panginoon, na nakatira po sa dump site, na kasama po ang kanyang lola, Panginoon, na siya'y ginagamit po, Panginoon, upang pagkakitaan po, Panginoon, ng pera para lang po sila mabuhay, Panginoon, na makaahon, Panginoon, sila sa hirap, Panginoon, at sa kagutuman, Panginoon. Dalawin mo po sila, Panginoon, ang maglolang ito, Panginoon, at i-deliver mo po sila, Panginoon. I-deliver mo po, Panginoon, ang lola niyang ito, Panginoon, na makita niya, Panginoon, na ito'y hindi ikasasama, Panginoon, ng kanyang buhay at ng kanyang apo, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon, bigyan mo po sila, Panginoon, ng magandang buhay, Panginoon. Humipo ka po ng taong tutulong po sa kanila, Panginoon, at sa batang yun, Panginoon, na masagip po siya, Panginoon, sa prostitution, Panginoon. Pati po yung mga nakatira po sa dump site na yun, Panginoon, na marami pong mga nagugutom, Panginoon, na mga batang nasa lansangan, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na masagip sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon, lalong-lalo na po sa prostitution, Panginoon. Kahabagan mo sila at kaawaan, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon, para sila tulungan at kahabagan, Panginoon, sa kalagayan po nila, Panginoon. At maging, Lord, yung mga batang natututong
gumawa ng kasamaan, Panginoon, sa mga street, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng taong tutulong sa kanila, Panginoon, na mag-aaruga sa kanila, na magtuturo sa kanila, Panginoon, sa landas ng kanilang lalakaran sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya't, Panginoon, kahabagan mo sila, Panginoon. Hindi po nila alam, Panginoon, ang pinatutunguhan ng buhay nila, Panginoon. Pati yung mga magulang nila, Panginoon, na pinabayaan sila, Panginoon. Alam po namin na dadamputin mo sila, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, alam mo po ang ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa grace and mercy mo, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, na nasa lansangan, Panginoon, at pati mga nasa orphanage, Panginoon. Dalawin mo rin po sila, Panginoon, at patuloy mo po, Panginoon, na magpadala, Panginoon, ng tutulong sa kanila at mag-aaruga sa kanila, Panginoon, hanggang sa paglaki nila, Panginoon, na magkaroon sila ng takot at pagkakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa aming katugunan na panalangin mula po sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat, Amen. Sister Merly. Salamat din po. Sister Hallelujah. Marina, can I request a closing prayer sa iyo? Kung marunong niya. Nagsasara na tayo. Okay. Hindi ako masyadong marunong kasi sa Tagalog at sa English. English? Okay lang po. Kahit lahat naman tayo magkaintindi. Opo, Sige. Okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lord, Panginoon, nagpapasalamat kami na nakakatawag kami sa iyo bilang isang ama. Ama na mapagmahal. Ama na who is made of love, who is the nature of love, O Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong pagmamahal sa amin. Even before the creation, O Lord God, you planned. It was in your plan to redeem us, O Lord God. You choose us to be holy in your sight. Amen. You choose, O Lord God, to be holy. You are holy yet, and we are not holy, but you choose us to be holy, O Lord. Yes, Lord. Salamat, Panginoon namin, na nakakalapit kami sa iyo, O Lord. Amen. Yes. Because of the blood of Jesus, because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Lord, nung panahon ni Moses, hindi sila nakakalapit sa iyo. Hindi ka nakikipag-usap sa kanila. Si Moses lang, hindi sila nakakalapit doon sa bundok. But Lord, we can come into your presence. What a privilege and honor, O Lord God, as we sing, O Lord God. What a privilege and honor to worship at your throne, to be called into your presence as your own, O Lord God. Give us, O Lord God, a heart that is thankful, a heart, O Lord God, that will glorify you because of your love, for the glory of your mercy and your grace, for your name's sake, O Lord God. You have given us, O Lord God, that privilege that we can come into your presence. O Lord God, not everybody can come into your presence, even, O Lord God, in the Holy of Holies, only the high priest. But yet, O Lord God, that curtain was turned, and we are able to come into your presence. We can call on you, the love, the one who is able to hear us. We thank you, Lord God, for hearing our prayer. We thank you, Lord God, for healing the mother of Rolly, O Lord God, who is sick of diabetes, O Lord. Give her the strength, O Lord God. Give her the wisdom, O Lord God. Give her, O Lord God, the healing. Clear, O Lord God, that body, O Lord God. We pray for the internal organs to function well, to return to normal, O Lord God, the kidney, the liver, the pancreas, and all the internal organs, O Lord God. We lift up to you not only her, but also, O Lord God, those who have diabetes, O Lord God, who are trusting in your mercy, who are trusting in your healing power. We thank you, Lord God. We thank you, ask the Lord for the blessing for those who are here in this prayer meeting, O Lord. Lord, we ask you, O Lord God,
Dagdagan mo pa, O Lord God, ang mga taong magdasal, lumapit sa iyo, O Lord God, the intercessors, O Lord God, that we will call on you, our only hope. Lord, our hope is not in our politicians. Our hope is not in our leaders, but in you alone, O Lord God, that we can call on you. We pray, O Lord God, that you will wake up our church. Wake up your body, O Lord God, that we will call on you, that we will repent of whatever we are doing, O Lord God, as your church. We are sleeping, O Lord God. Wake us up, O Lord, we pray. We lift up, O Lord God, each and every family of this prayer meeting, O Lord. We ask for your protection, O Lord. We ask for your protection. We ask for your blessing. We ask for your healing, O Lord God. And above all, we ask for your presence in our lives. We praise and we thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Amen. Sister Marina. Oh, thank you, Ben. Amen. Pangalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli at tayo po ay magpapuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen.
Paalam. God bless you. Paalam. Bless you. Paalam pa. Paalam. Pambili. God bless everybody. Salamat. God bless. Your conference recording has stopped. Goodbye.